Okay, sagutan natin itong ipiniem sa akin. So, ang sabi niya, hi po, pwede po bang pasagot yung number 18, math proficiency sa UPCAT po? Okay? So, ito yung problem. So, ang sabi, all clowns are funny. Some mascots aren't funny. Which of the following is not consistent with the given statements? So, A, some mascots are not clowns. Some clowns are not mascots. No mascots is a clown. Some mascots are clowns too. So, alin daw dyan ang not consistent? Okay, so para sagutan yung ganitong type ng problem, ang gagawin lang natin dito, magdodraw tayo ng Venn diagram. Okay, so ang palatandaan natin dito pag nagdodraw tayo ng Venn diagram, itong all, tsaka yung sum. Pag sinabing all sa Venn diagram, ang ibig sabihin ng all ay nakapaloob dapat. Kasi all, so nasa loob yung, so all clowns are funny, yung clown nasa loob, ito yung clown, tapos yung funny, nandito. Nakapaloob yung clown dun sa funny. So yung ibig sabihin ng all. Kapag sum naman, ang ibig sabihin ng sum, magdodraw tayo ng dalawang circle na merong intersection. Ito yung intersection nila. Okay, so yun yung ibig sabihin ng sum. Kapag naman meron kayong nakitang no, kapag may nakita kayong no, ibig sabihin nun, dalawang circle na walang, walang intersection. Okay, so yan lang naman tatlo ang kailangan yung tandaan sa Venn diagram ng syllogism. So, syllogism ang tawag dito. So, pag all, nakapaloob. Kapag sum, may intersection. Kapag no ay, magkahiwalay yung figure natin. Kahit hindi circle yung gamitin nyo, kahit ibang figure. Okay? So, gawin na natin. Dalawa lang naman yung statements natin. I-drawing natin. Okay, so ang sabi dito, all clowns are funny. So, mag-drawing tayo dito ng circle para sa clown. And then, funny, nasa labas. So, ibig sabihin, yung clown, nasa loob siya ng funny. Kasi sabi, all. Okay? So, ito yung funny. Okay? And then, next, ang sabi, some mascots aren't funny. So, ibig sabihin, some mascots aren't funny. So, ibig sabihin yan, some mascots are funny. Okay? Yung ibang mascots funny, yung ibang mascots naman not funny. So, ibig sabihin yan, may intersection dapat yung mascot tsaka yung funny, may intersection. So, ito yung circle ng funny, itong malaki. So, magdodrawing tayo ng another circle para sa mascot, may intersection dapat sa funny. Okay, so let's say ito yung circle na madodrawing natin, ito yung mascot. Okay, so may intersection sila. So, ito yung funny, ito yung mascot, so ito yung intersection nila, itong part na ito. Okay, so ngayon sagutan natin. Isa-isahin natin itong mga choices natin. Which of the following is not consistent? Okay, so alin dyan ang not consistent, isa-isahin natin. Alin dyan ang false? So, some mascots are not clowns. So, true ba ito? Some mascots are not clowns. So, ito yung mascot. Itong red. Yung clown, ito yung clown. So, may intersection sila. Ito yung intersection ng mascot tsaka ng clown. So, ang sabi, some mascot are not clown. So, ito yung mascot na hindi clown. Ito yung clown. So, ito yung mascot na hindi clown. So, therefore, itong first statement natin, true yan. So, consistent yan. True. And then, we have, some clowns are not mascots. Parang ito din yun nabaligtad lang. Some clowns, ito yung clowns, are not mascot. So, ito yun. Ito yung clown na hindi mascot. Ito yun. Itong part na to. So, yun yung clown na hindi mascot. So, ibig sabihin, true pa rin ito. Consistent yan. Okay? So, another, we have, no mascot is a clown. No mascot is a clown. So, ang ibig sabihin nung no, pag sinabing no, kailangan, ito yung mascot, ito yung clown. Yan yung drawing ng no mascot is a clown. Pero based sa Venn diagram natin, may intersection sila. So, ibig sabihin, ito yung not consistent. Okay? So, letter C ang tamang sagot dito sa problem natin. Kasi, malinaw, ito yung intersection nila. So, hindi pwedeng no mascots is a clown. Okay? So, yung letter D, some mascots are clowns too. So, yun na nga yun. Some mascots are clown too. So, ito yung intersection nila. So, therefore, true din ito. So, ang tamang sagot sa problem na to ay letter C.
So kung gusto nyo pa ng mas marami pang mga video tungkol sa syllogism, i-type nyo lang po ang syllogism tapos GTR math tutorial. Marami na po akong upload nito. Or logical reasoning, yung playlist ko para dito. So, syllogism, ba't syllogical? Pinagsama ko yung syllogism at logical. Syllogism, tapos lagay nyo GTR math. Yan, search nyo lang yan sa YouTube. Marami po ang lalabas na video tungkol dyan. Syllogism, GTR math. Okay, so sana nakatulong ang video na ito para sa inyo. At kung meron kayong math question, i-PM nyo lang ako or i-comment nyo sa video na ito. Bye!